lagi, top lagi. Bow top lagi. So, sa bahay lang si Sonal Masi daw. So, it's considered as free and mas convenient para sa amin yung ganito kaysa sa gagastos kami ng diaper. And dito sa mga napansin ko na si Lolo. So, umalis si Mommy para pumunta ng Danpor. Para nga, or medyo mataba siya. So, ayun. Hindi siya yes. Andyan, tamaru siya. Todo siya, taro. Our food for today, when everyone went there to visit Dada. So, Papa and Mommy went there also. Ano dyan may ay buwa. Si Milan nga yung mas naiilang pa kaysa sa kanila. Si Mommy and Papa. Medyo na late si Sonal Masi ngayon sa paglilinis. Sonal Masi, tamekam bawar lagi. Aje. Already pizza pero. Fridge sap kayo etle. Itle wala. So naglalampasan na si Sonal Masi ngayon. And today kasi guys, naglinis sila ng refrigerator. Tameketer na dyan, Aje. Na. Garmin ledetle. Ni bo lagi, top lagi. Bow top lagi. So sa bahay lang si Sonal Masi daw. So, naglampaso na rin siya dito sa bahay. Nilinis na rin nila Mommy yung refrigerator and naayusin niya daw yung mga yan. So, sobrang dami talagang tulong ni Sonal Masi sa amin. Kakaligo ko lang guys and naglilinis pa si Sonal Masi dito. And usually, nagigising ako ngayon ng alas 9 pagkatapos maliligo na ako. And then, makikita ko si Mommy na nagluluto na ng pagkain. Tapos, iinom lang ako ng gatas. After nun, magpapahinga lang ako dito sa may kama kasi nga hindi ako pinapakilos talaga dito. Complete na aram or rest lang ako. And ngayon kumakain ako nitong lychee. So ayan yung lychee guys. Nakakain na ako ng isa yung sobrang tamis. Naubos ko na yung in-order namin sa may Barodra. So wala na, hindi na ako makakahanap ng ganito kasi sa city lang to. Magpapabili ulit ako once na merong magpupunta ulit ng Barodra today. Nakalimutan ko din palang ipakita sa inyo guys. Dumating na yung mga Godra, yung pinagawa namin nung isang araw. Papakita ko sa inyo kung gaano ba kalalaki. Ayan. Gamit lang namin yung iba't ibang mga ganito. Parang ang chadar. Anong kasi tawag sa chadar? Nilalagay sa kama. Tapos nilagyan lang nila ng parang maliit na foam dyan sa loob. Papakita ko sa inyo, bubuksan natin. So nabanggit ko nga sa inyo guys na dito sa village namin, especially yung mga tao dito, hindi sila gumagamit lagi ng Pampers. It's either gumagamit sila ng mga reusable na mga lampen. Tapos, minsan hindi nila nilalagyan ng lampen. Lalagay din lang sila sa mga Godra na ganito. So, ganito siya kahaba. Ayan na. Tapos, dyan nila ipapatong yung baby. Para yung baby, kapag umihi siya, ito na lang yung lalabhan. Ganyan. Merong I think 30 or 25 pesos. Itong maliit, 20. Ayan o. Iba-ibang size. And yung bata na kasama namin dito guys, kasyang-kasya siya. So, walang magiging problema hanggang sa lumaki yung baby namin. Alam nyo guys kasi, may raming nagko-comment sa inyo. Bakit hindi na lang bumili ng diaper? Kasi pareho lang naman yung gastos nyo sa tubig, sa sabon, tapos sa maglalaba pa. Pero dito kasi guys, sabi ko sa inyo, dito sa India, libre yung tubig namin. Nagbibigay ng libreng tubig yung government. Sa maglilinis, and maglalaba, nandyan naman si mother-in-law, nandyan naman ako, nandyan naman si Janu, nandyan naman si Sonal Masi. So, it's considered as free and mas convenient para sa amin yung ganito kaysa sa gagastos kami ng diaper. And dito sa mga napansin ko, kahit na yung mga tao dito, talagang ganito yung ginagamit nila. Godra. Talagang ganito yung inaano nila sa mga baby. Para maiwasan nga din daw yung rashes. Sa Pilipinas din naman guys, ginagawa din naman natin yun yung paglalampin, di ba? Pero dahil nga medyo modernized na and sa Philippines hindi naman nilibre yung tubig, kailangan mo din magbayad ng nawasa, ganyan. So, mas ino-opt nila na mag-diaper na lang, lalong-lalo na kung paalis-alis sila ng bahay. So, magsastock lang kami ng mga diapers dito kapag lalabas kami. Kasi hindi nga namin madadala itong mga Godra. Pero pag nasa bahay lang yung baby, ganito lang yung gagamitin namin. Mami, akin lang na, Bis?
20 3 eh. 20 cheese. 20-25. Material આપણું. Binigay lang namin yung materials, tapos 20 to 25 lang yung pagtatahi. Actually, mommy is magaling magtahi. Kaya lang, dahil sumasakit na yung likod niya, binigay na lang namin yun sa kamag-anak namin para kahit papaano, kumita sila. So, ayun. Hinihintay ko na lang yung lunch. Habang naghihintay ako ng lunch, mag-edit muna ako ng video para meron kayong mapanood, guys. And then, balitaan ko kayo sa mga kaganapan. Ay! Hello, beta! Mama Jewa, Mama Josh! Mama Josh din! Mama Pasa Josh! Nalilito to ba? Le, nandito na naman ang ating bisita! This is Bigo Didis Chogri. Are you practicing? Yes. Yes. I'm already a pro. Pro. Kay ti pro, che. Chal, go. Let's go. Chalo inside. Pag anuhin natin to, guys, patayin muna natin lahat ng mga ilaw. Oras na for lunch. So, the time is 11:54. Tignan natin kung ano yung niluto ni mommy. So, meron ka na palang upuan dyan. Tamaru siya. Todo siya, Taro. Our food for today is khichdi. So, kumakain ako ngayon ng merienda, guys. So, mag-aalisin ko na. Tingnan niyo yung merienda ko. Meron akong buttery cookies dito. Meron din akong hansel and meron akong gatas. So, yung pagkain ko talaga, guys, sinagamihan ko na para maging healthy yung baby ko. Pinapataba ko talaga. So, every 2 hours, kumakain talaga ako ng mga small meals. So, tara mag-merienda na tayo. And today nga, guys, na-discharge na si Lolo. So, umalis si Mommy para pumunta ng Danpor para nga kitain doon. And probably matutulog siya doon or pipikapin siya ni Milan later at night. Pero yon, sinamahan ni Milan si Mommy. And pinikap niya nga si Jano kasi medyo sumasakit yung puso ni Jano. So, uuwi si Jano dito sa bahay. And magsistay siya ng Saturday, Sunday. Tapos babalik na lang siya sa school ng Monday. So, ayun. Kami lang dalawa ni Papa ngayon. And probably mamayang pipikapin ni Milan si Papa. Ayun, doon siya pupunta para kitain nga si Lolo. Inumin ko lang tong merienda na to, guys. And balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito sa bahay. So, tapos na akong guys, uminom ng gatas. And kukwento ko sa inyo yung nararanasan ko and nafe-feel ko this past few days. Ako, guys, natatakot ako, na kinakabahan. And parang nasa stress ako kasi nung sinabi sa akin ng doktor na tuturukan ako ng steroids, para sa mga hindi po nakakaalam dyan and hindi nakapanood nung mga recent vlogs namin, sa next visit daw po namin this coming June 8 dun sa hospital, so turukan daw ako ng steroids para kapag nagkaroon ako ng preterm labor, okay na yung lungs ng baby. Mas mapapadali ng steroids yung pag-develop ng lungs ng baby. So, dahil dun sa sinabi ng doctor na yun, parang nag-overthink ako na baka mag-preterm labor nga ako and ano yung mangyayari sa baby, baka hindi siya maging healthy, ganun. So, naapektuhan yung pag-vlog ko din, guys. Natutulog ako ngayon actually, yung pagtulog ko, same lang din naman, pero nagigising ako ng 9 o'clock. Tapos, parang sobrang bigat na bigat yung katawan ko, ayaw kong bumangon. Tapos, pagkatapos nun, nakakapag-edit pa naman ako kahit papaano kapag nakahiga ako. Pero hindi na ako makatayo, guys, and makaupo ng matagal. As in, kakain lang ako dito sa table na ito. Tapos, after 10 minutes, kapag magkukwentuhan pa sila, hindi ko na kaya, hihiga na ako. Pero I make it a point na maglalakad-lakad ako ng at least 10 minutes dito sa bahay kasi inalaw naman yun ng doktor sa akin. Para daw yung gas, kasi
ang nangyayari kasi guys, yung gas, parang hindi ako nakakahinga kapag gabi. Kapag punong-puno ng pag busog na busog ako, ganun. So, kapag naglalakad ako ng 10 minutes at least every after meal, ayun, medyo gumiginhawa yung pakiramdam ko and hindi ako nasa-suffocate. So, ayun, medyo nasa stress po ang lola nyo and nag-overthink. And kinakabahan nga ako kung paano ko ilalabas yung baby, kung normal ba or cesarean. So, nag-aaral-aral na ako ng mga ganun. Kasi, tinitignan ko yung mga naging experiences ng mga mommies dyan. Kung mahirap ba yung labor, pag-labor, normal delivery, kung gaano kasakit yung CS. So, natatakot talaga ako guys, to be honest. Kasi ito yung first time ko na mga anak. So, ayun, nag-research ako and gustong-gusto ko na kumain na ng napakarami. And pinapataba ko na talaga yung baby sa tiyan ko, guys. Para kahit worst case scenario, kung lumabas man siya ng maaga, at least nasa tamang weight na siya or medyo mataba siya. So, ayun, hindi siya masyadong maliit kumpara sa magiging weight niya. So, sabi naman ng doktor, okay yung weight ng baby namin, mataba siya as compared sa 28 weeks na normal na size ng bata talaga. So, ako ang ginagawa ko, every after 2 hours, kumakain talaga ako. Una, iinom ako ng gatas, tapos kakain ako ng 2 biscuits. Pagkatapos nun, oras na for lunch, kakain ako ng lunch ko. After ng lunch, bandang alas 2, alas 3, kakain ako ng mga nuts, dried nuts. Minsan may pa-dessert ako na ice cream, ganyan. After nun, pagdating ng alas 4, alas 5, iinom na naman ako ng gatas. Pagdating ng alas 7, alas 8, kakain na naman ng dinner. After ng dinner, mag-midnight snacks kami ni Milan. Iinom na naman ako nun ng gatas ko, guys. And biscuits, ganyan. Tapos fruits, kumakain din ako ng fruits in between para talagang tumaba yung baby sa tiyan ko. So, kung ano yung mga marirecommend nyo po na pagkain, sabihin nyo, yung healthy sa bata ay nakakapagpataba. So, ayun, para kasi nyo yung loob ko guys, kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari. And, tingnan natin. Pero, kung hindi ako nakapag-upload ng mga nakaraang araw, napansin nyo, 2 or 3 araw akong hindi nakapag-upload. Yung mga araw kasi na yun guys, walang internet dito sa bahay namin. Binagyo nga kami, diba? Sabi ko sa inyo. And dahil doon, yung internet connection namin sobrang hina talaga. So nakakapag-upload lang ako sa Facebook. Pero yung YouTube, kailangan ng napakaraming data para makapag-upload ka. So, hindi ako nakapag-upload ng 2 to 3 days dito sa YouTube. So, ngayon na okay na, stable na yung internet namin, nakakapag-upload na ako. Pero, sa pag-shoot ng video, guys, tinatamad na ako. Parang, tinatawag nilang pregnancy sickness. Parang, sobrang tinatamad ka ng kumilos, and ganun. So, ayun. Balitaan ko na lang kayo, guys. Sumasakit na yung likod ko, higa muna ako ng konti. Tapos, pagkain namin, siguro magdadala na lang si Milan ng pagkain mula sa labas. Kasi susunduin niya si Jano doon sa Danpor kasi dumating na nga si na lolo. Tapos si mami hinatid niya doon. So wala si mami ngayon, wala magluluto ng pagkain namin. Tapos, babalik sila ulit ng Danpor. May iwanan ako mag-isa dito sa bahay. Or if hindi sasama si Jano, kaming dalawa ni Jano yung may iwanan dito sa bahay. So ayun. Balitaan ko na lang kayo mamaya guys. Higa muna ako, masakit yung likod ko. Dumating na si na mommy. Ayan, pumunta sila dun sa dun sa bahay ni na lolo. Kulay na yan? Kamay haro. Pav Bhaji, Manchurian noodles. So, bumili si mommy ng pav bhaji and Manchurian noodles. Kaya uche, dada? दादा ने ड्रेसिंग करावला है हारू छे Kon hati tamegya? मुकेश काका प्रज्ञा मासी Ane jamay po. पप्पा Gunda. So, ayan, nagpunta kanina dito yung merchant ng mango farm namin. Din siya ng gunda. Nagbigay din siya ng gunda. Kaya siya, dada, haru siya. Ekwa kat dressing karawan with le. So, ayan. Dahil nga medyo late na. The time is 7:33, guys. So, bumili na lang si mami ng pagkain namin para hindi na rin kami magluto. So, ayan si Papa. Kasama niya si Papa. Umalis sila kasama si Mukesh, Kaka, and Pragnamasi. So, ayan na si Papa. Papa, kaya uche? बस जोरदार Bau may man siya.
जबरा मेहमान होते तो कौन आया आपरे बहु બધું relatives वो બધા ગામના હતા બધા મુકેશભાઈ દિવ્યાંગ કુમાર everyone went there to visit Dada. So Papa and Mommy went there also. Ano jamay ay buwa pela gunda. आणि कोण Tapos na kami mag-dinner, bumili lang ng Pav Bhaji at saka Manchurian si Mommy. And bumisita nga sila kay Lolo. Ako, gusto ko nga sumama sa Danpor para nga bisitahin si Lolo. Pero pinagbabawalan nga ako kasi rough road yung daan doon. So, binabawalan din ako ni Doc Milan. And nagpunta din si Milan doon para gawin nga yung dressing kasi yung ano ni Lolo dito, kailangan linisin. So, everyday na magpupunta si Lolo dun sa hospital and si Milan yung maglilinis sa kanya. Question and answer tayo ngayon, guys. Napapansin kasi nila na lagi ngang nasa video si Mommy and Papa. So, may mga nag-wonder kung hindi ba sila naiilang kapag binivideohan ko nga sila. Actually, sa totoo niyan, guys, bago talaga ako mag-start sa pag-vlog, tinanong ko nga yung mother-in-law ko, especially yung father-in-law ko, kung okay lang ba na mag-vlog ako para nga maipakita ko sa family ko sa Philippines kung ano nga yung nangyayari sa akin dito sa India. And knowing na very conservative sila, na sobrang madalang lang nila mag-post ng mga fit pictures, videos. Tapos si Jano, especially Jano, babae pa siya. That time, hindi pa siya kinakasal. So, pinagbabawalan nga din mag-post ng pictures si Jano. So, napakalaking step talaga yung ginawa ko na i-vlog ko yung araw-araw na pamumuhay namin dito. Actually, wala talaga akong intention na ipakita dito sa mga Indian people, sa mga family namin dito or mga relatives, at saka mga kapitbahay. And ipaalam na nag-vlog nga ako kasi for Philippines lang naman tong ginagawa ko. Pero nalaman nila somehow na nag-vlog ako, since dumarami na nga din yung mga followers ko noon or subscribers, parang hindi ko alam, parang merong nakakita na nag-vlog nga ako ng mga buhay namin dito sa India. So, nanonood na din sila. So, because of that, I have to be more careful kung ano yung mga ilalagay ko sa vlog. So, kung tatanungin niyo naman ako kung naiilang ba si Mommy and Papa, actually, si Milan nga yung mas naiilang pa kaysa sa kanila. Si Mommy and Papa, go na go talaga. Lalo na yung binan kong babae. Kahit naitutok mo sa kanya yung camera, very confident siya and hindi siya nahihiya. Tsaka yung father-in-law ko, very smart din kasi yung father-in-law ko. And kapag meron kang itatanong sa kanya, sasagot at sasagot talaga siya. Para siyang teacher. Sobrang talino ng father-in-law ko. And si Mommy naman, very confident siya. So, kahit na ipakita mo kung ano yung gusto mong ipakita, walang magiging problema sa kanila. So, para sa nagtanong, hindi ko lang mahanap kung sino, pero nagtanong siya na naiilang daw ba? Kasi nakikita nila yata na sa ibang mga Filipino-Indian couple, hindi madalang ipakita or yung iba hindi pinapakita. Meron man ng mga nagpapakita, merong hindi nagpapakita. Pero dito sa amin, araw-araw kasi silang kasama sa vlog ko kasi nga pinapakita ko nga yung buhay namin dito and nakatira ako kasama yung in-laws ko. So, halos araw-araw nyo talaga silang makikita dito sa mga vlog ko. And hindi po sila nahihiya. Very go at saka supportive talaga sila. Especially ngayon na nabuntis ako. Kita nyo naman guys, pati yung father-in-law ko naging vlogger na rin. Talagang pag nagpupunta siya sa farm, guys, ito yung farm ng ganyan, farm namin. Di ba nagsasalita din siya? So, ayan, hindi sila nahihiyain. Talagang sobrang suportado sila sa ginagawa namin ni Milan. So, ayun, if meron kayong mga questions, guys, huwag niyong kalimutan na ilagay sa baba. Sasagutin natin. And magpapahinga na ako. So, I'll see you tomorrow, guys. Vlog tayo ulit bukas.